Magandang gabi po, mga ka-listeners. Duty kasi ako, first time or first day ko po bilang isang nurse sa OR bukas. So, samahan nyo naman po ako. Pag-review po ako ng mga instruments na ginagamit sa OR. Ayan, samahan nyo po ako para medyo, may content po tayo. Baka matuto rin po kayo. Ayan. Ayan, so, naghanap po ako ng isang wait lang po So, ayan nga, uunahin ko muna po yung mga forceps. Maraming iba't ibang uri ng forceps. Ang ibig sabihin po ng forceps, yung panghawak sa mga bagay-bagay. Doon po sa operating room. Okay. Meron po palang iba't ibang uri ng forceps. May alligator, Alice tissue, Babcock tissue, Kryle, Kelly, Halstead mosquito, hemostatic, Brown Adson thumb, rat tooth thumb. Dami palang dami palang tawag. So, nakakaloka ng mga ka-listeners. Grabe. So, ayan, unahin po natin itong alligator. Ano to? Buhaya? Mukha nga siyang buhaya, kaya madaling tandaan tong instrument na to. During surgery, it remove foreign bodies. So, kapag ka nakalunok siguro ng mga foreign body, like coin, jollen, Lego, or anything na foreign body na punta sa loob ng tiyan, ito yung pantanggal nila. So, sabi dito, yung pinakadulo daw niya, yung parang yung pinakadulo niya, yun lang po yung gumagalaw. Bukas-sara, bukas-sara. Okay, ganyan pala. Tapos straight siya. Itong pinakakatawan niya. Nice. Nice knowing po ng alligator. So, daling tandaan. Next is Alice tissue. Ito yung Alice. Ginagamit daw po ito para panghawak sa mga body organs. Lalo na yung mga madudulas na tissue. Siguro yung mga intestine, basta yung mga madudulas. Bakit kaya? Kasi meron siyang ngipin, no? So, pag Alice, si Aling Alice, may ngipin. Okay? May ngipin sa dulo. Panghawak ng mga body organs. Or, madudulas na lamang loob. Okay, Alice. Ikaw Alice Sunod is si Babcock. So, kanina may Alice, may Babcock naman ngayon. Yung kanina babae, ngayon ay lalaki. So, ang palatandaan ko dito, pareho silang panghawak ng, ng delicate tissue So, similar to Alice tissue forceps, but the tips are smooth. Okay. Si Alice, daw yon yung niya, magaspang or matalas yung kanyang ngipin. Samantalang ito si Babcock, malambot yung ngipin niya. Parang may may pinaka opening siya sa gitna. Okay. Okay, tandaan ko si Alice, magaspang yung ngipin, tapos si Babcock, may ngipin na soft lang, smooth lang. Next, ito si Kryle. Kryle, umiiyak. Kryle ang tawag dito. So, ito din ay ginagamit para hindi dumugo yung mga lamang loob. Okay? Bago ito hiwain. Okay. Tapos, serration. Ito po yung parang line niyang ganyan. Ay run the full length of the jaw. So, pinakabuong yung jaw niya, lahat ng yun may serration or may line na ganon. So, etong Kryle pwede ring curve or pwedeng straight. Next is Kelly. So, ang kaibahan niya kay Kryle, si Kryle, yung serration or yung pinaka lines po niya, si Kryle ay buo. Doon sa pinaka-ngipin niya, yung buo. Samantalang si Kelly, kalahati lang. Okay. Pwede rin itong curve, pakurba or straight.
Okay, nice knowing ulit si Kyle. Yung serration niya, yung straight line niya ay buong jaw line. Samantalang si Kelly, kalahati lang. Okay, nice knowing. Ito naman tayo sa Halstead. Mosquito. Okay, mosquito. So, ito daw yung pinakamaliit. Ganun din, pang-stop din ng bleeding to. Pero sabi, mas maliit siya sa Kyle o kaya sa Kelly. Okay, so yung serration niya, yung line niya is buong length ng panga. Pwede ring straight, pwede ring curve line. So, maliit siya. Okay ha, Kyle, malaki, yung serration ay buo. Pareho sila ni mosquito. Okay po. Samantalang si Kelly, kalahati lang. Okay. Nakukuha niyo ba yung mga pinagsasabi ko mga kalis? So, next. Ito naman, si Brown Adson Tam. Isa rin siyang forceps. Panghawak din po sa mga muscle, balat, ayan. Ito pa rin ginagamit, si Brown Adson Tam. Okay. Meron siyang fine serration. Okay. Fine serration. Wala siyang ngipin sa dulo. Okay, walang ngipin. So, Brown Adson Tam. Sana matandaan ko itong mga ka-listeners. Ang dami nito, ha. Okay, bahala na bukas. Sana hindi mo na nila ako isalang. Oops. Sana start muna ako sa, magagaan muna. Next is rat tooth thumb forceps. Bakit kaya rat tooth? Ngipin ng ng daga? Kasi nga yung dulo niya mukhang ngipin ng daga. Sa ilalim may pa V, tapos sa ibabaw merong patusok. Para nga siyang ngipin ng daga. Rat tooth thumb. Okay, sana matandaan ko. During surgery, it grasp and hold tissue, muscle, and skin. Okay. Siya yung panghawak ng tissue, muscle, ng skin. Tapos, ang kaibahan niya lang sa Brown Addison tsaka rat tooth. Ang kaibahan ng Brown Addison tsaka rat tooth, okay? Yung rat tooth, may ngipin sa dulo. Samantalang yung Brown Addison, okay, Brown Addison Thumb, wala. Okay. Nice knowing mga ka-listeners. Okay, dito naman po tayo sa mga gunting-gunting. Sa OR pala, napakaraming uri ng gunting. Okay? May pang-cut ng wire, pang-cut ng bandage, okay po, pang-cut ng tahe. Meron ding, mamaya, ito, unahin natin si suture wire cutting. Wire. So, ibig sabihin, yung pinuputol nito ay mga wire. Okay, ang itsura niya, kung mapapansin nyo itong ilalim, may ngipin siya. Parang lagari yung ilalim. Parang lagari yung ilalim. Suture wire cutting. Pala yan. Nice knowing, mga ka-listeners. Tapos, pwede siyang pakurba, pwede ring pa-straight. Now, sunod is bandage. Medyo, common. Maraming meron nito. Ito naman, pangkat po ng mga bandage. Okay? Ang maganda or pangkat po ng damit, para maiwasan na makat po yung balat ng pasyente. Kasi yung dulo niya, hindi siya matalas. Hindi matalas. Okay? Bandage scissor ang tawag po dito. Next is Litauer suture removal. Okay? Litauer. Tama ba yung pronunciation ko, mga kalis? So, lahat ng uri daw ng tahe, pinuputol nito except yung wire. Siguro yung wire, I think, tama ba? Yung wire ay yung mga kasakat. Example, yung mga staple wire. Oo, wire nga. Yung parang bakal-bakal na Pero ito, hindi niya kaya yun. So, ang kinakat lang nito, yung mga sinusinulid.
So, kung mapapansin ko, meron siyang hook shape sa ilalim. Para nga naman pang, ano yun, pangkuha nung tahe, nung sinulid. Pwedeng, pakurba ito, pwede ring pa-straight. Next po is mayo. Mayo scissor. Okay, blunt din yung dulo niya. Ibig sabihin, hindi matulis yung dulo. Okay. So, mayo. Okay, mayo to. Tapos, sunod ay Metsembon. Pangkat din to ng mga balat. Hindi, ng mga delicate tissue, body organ, like that. Mas mahaba yung pinakakatawan niya. Okay? Pwede rin pa-straight, pwede rin pa-curve. Ang kaibahan lang niya ni Metsembom tsaka ni Mayo, si Metsembom mas mahaba yung kanyang katawan compared kay Mayo. Mas maiksi. Next, scalpel, needle, instruments. Okay. Ito yung mga scalpel, ito yung mga blade. Mga ganyan. So, dahil palang uri ng no? Scalpel or blade. Ito, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 26, 36. Ang hirap. Dami naman itong number. Siguro, may naman yan, palatandaan yan sa plastic niya. So, kailangan kong tandaan itong mga to. So, pangkat ito ng mga iba't ibang mga balat, ng taba, muscle, ng tissue, ng mga body organ. Ito, depende sa sasabihin siguro ng doktor. Mapag-aaralan ko pa naman yan kung ano yung number ng blade ang applicable sa bawat uri ng surgery. Ito yung scalpel handle. Okay? Yung pinakadulo niya, dyan sinusuksok yung blade. Next is suture. Next is suture needle. Ito yung pinaka-needle nila pag nag-o-opera. Pakurba siya. Okay, pag sinabing cutting, yung dulo niya is pointed. Matalas, pwede kang matusok. Okay, pang sara ng mga balat at saka ng mga taba. Kailangan kasi patusok para makapasok yung needle dun sa laman or sa balat. Okay? Cutting ang tawag dyan. Next is taper. Ewan ko, taper ba? Yan. Ito naman, pang sara or pantahi sa mga medyo masiselang part. Yung katulad ng loob ng intestine, abdominal fascia, yan. Yung mga vascular tissue, yung sa daanan ng dugo, ayan. Ito naman na needle na to or karayom na to, hindi pointed yung dulo. Ayan, may parang bilog siya. So, dapat ganito, taper. Next is Mayo Hedar. Panghawak po ito ng needle. Yun yung ginagamit ng mga doktor na panghawak kasi hindi nila pwedeng hawakan ng direkta yung needle eh. Pag sinabing Mayo Hagar, ayan, Mayo Hagar, needle holder siya na walang matalas, hindi siya matalas. Okay. Mayo Hagar pala yan. Next is Olsen Hagar. Pagka Olsen, parang Olsen, ang kaibahan naman niya is meron siyang talas. Pwedeng habang nananahi si Doc. Okay. Hinahawakan na ni Olsen. At the same time, pagtapos na yung tahi, pwede niyang putulin. Kasi ito si Olsen ay may talas. Very good si Olsen. Next. Ito naman, mga miscellaneous. So, ito, Black House Towel Clamp. So, yan, nakakita na ako nito nung time na dinidrape na nila yung operation site, yung tinatakpan na nila, kunyari, ang operahan ay yung dibdib.
So, kung saan lang yung part na ooperahan, yun lang yung i-expose nila. Tatakpan nila lahat yan ng sterile towel. So, ang ginagamit nila, pang clamp, para hindi gumalaw-galaw yung towel. Ito po, towel clamps. May tawag pala sa kanya, black house. Ba't kaya? Okay. Para secure yung mga, drape, tsaka towel. Kailangan talaga nito. Next is anesthesia machine. So, ito yung ginagamit ng mga anesthesiologist. Sila lang nakakaalam yan. Ginagamit to para magbigay ng mga anesthesia. Okay, iba't ibang uri ng anesthesia. Pwedeng spinal, topical, or general. Depende sa klase ng procedure. Tapos, ito naman, ET tube. Ayan. Kung kailangan patulugin yung pasyente habang inooperahan, lalagyan muna nila ng tubo sa bibig hanggang sa baga yon. Para dyan tuloy-tuloy yung daan ng hangin. Ginagamit din ito sa mga nag-aagaw buhay nating mga pasyente. Kunyari, talagang wala nang paghinga, gumagamit sila nitong endotracheal tube. Ito yung tinatawag na tubo, yung kinakatakutan ng madami. Itong ET tube na to. Pero malaking tulong din to para makadaan ng maayos yung oxygen papunta sa baga. Next is surgical drips. Okay. So, ito po yung pampantakip sa pasyente. Kung mapapansin nyo, may butas sa gitna. Kung saan yung operation site, yun lang yung naka-expose. Eye sheet ata tawag dito eh. Ewan ko lang. Next. Ayan, sterilization. So, lahat ng mga instruments na ginamit na at nahugasan, nalinis na is ino-autoclave or yung mga instruments na for second use, ino-autoclave, niluluto muna po siya. Okay? Niluluto para maging sterile. Wow, nice knowing, Lizelle. Ito yung autoclave machine. Tapos, itong tape na to, nilalagay nila sa mga na-sterilized or na-autoclave na mga instruments. Kung may mga parang line dyan na parang black na yan, ibig sabihin, naluto na yan or sterilized na yan. Safe na siyang gamitin. Okay. Ano pa ba? Yun na lang muna, mga kalis. Dami ko palang pag-aaralan bukas. Bukas na yun. Anong oras na ba? 10:30 na. Kailangan ko na matulog, mga kalis. Bukas. Bahala na. Thank you so much po sa panonood. Sana'y natuto po kayo sa simpleng vlog na to. Ingat po kayong lagi and I love you all. Bye-bye.